Ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi namin masyadong na-appreciate yung tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siguro kaysa sa mga nasa disyerto. Kasi sa atin ay napakarami ng tubig. Pero nakakaranas din tayo ng pagkakuhaw. Bahagi yun na kung saan ay makita natin na alin na nawa. Ito ay matutunan natin at hindi na magtutunan sa atin ni alin. Si Jesus. Makita natin si Jesus na hindi lamang ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung bahagi din na kung saan para maintindihan natin sa tao natin sa balita sa balita ito rin po yung Israelita ila ay nagkaiwalay yung tinatawag natin kung kayo magbabasa ng lumang ibang yung Northern Kingdom at saka yung Southern Kingdom o the Kingdom of Israel and the Kingdom of Judah. Yun yung makikita natin sa lumang lipat. Bahagi yun na makita natin kasi pagkatapos ni Haring Solomon nahati ng Israel. Kaya po pag sinabi natin Israel, tinutukoy mo Israel? The biblical Israel before or after Solomon, o the present Israel. Magkaiba yun. Kasi sa Biblia, kapag sinabi mo panahon na ibinigay ng Diyos kay Josue hanggang kay Solomon, yun yung buong Israel. Na makita natin. Yung present Israel, yung alin, yung Northern Kingdom, na ipinagkaloob ng United Nations after World War, 1950s. Bahagi yun. Nasaan yung kalahati? Yan ay kung tawagin natin under the politician na kung tawagin natin yan, PLO, Palestinian Liberation Office, na nais din maging bansa. Bahagi yun. Kaya ang tawag ngayon, yung Samaria ay under ng Palestinian Authority. Pero, military rule by the Israelites. Politically, Palestine, pero militarily, Israel. Kaya may mga nagsasabing free Palestine. Kasi sila ay under ng military rule ng Israel. Napakalapit. Bahagi yun. Pero yun yung bahagi yun na makita natin para maintindihan natin. Kaya nga, may yung sinasabi ko sa Ebanghelyo, bakit ka humingi sa akin ng tubig? Ako ay Samaritano. Ikaw ay Hudyo. Yung Hudyo ay, kung tawagin natin, ay pananampalataya. Hindi po yan nationality. Ano yung nationality? Israelite. Yung Hudyo, pananampalataya. Na noong unang panahon, mostly ng Israelites ay Hudyo. Yung pinanggalingan ng ating pananampalataya. Kaya tama yung sinabi ni Jesus. Na ang kaligtasan ay manggagaling sa mga Hudyo. Kaya nga yung tawag natin sa ating pananampalataya, Roman Catholic Church, Judeo-Christian. Kasi nanggaling tayo sa mga Hudyo.
Sapagkat si Jesus ay isang Hudyo, no? Yung pananampalataya, yung ating Old Testament, mula Genesis, ay yan ang libro ng mga Hudyo. No? Bahagi yun. Pero ito yung makita natin. At sabi nga ito yung pamamaraan na makausap na Jesus, yung babae ito. At ipahayag natin na sabi na natin, ako yung tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi ka mabubuhay kung wala ako. Yang bagaman si Jesus ay nagsabi na pahingi ng tubig, ay siguro magtataka kayo, bakit kinakailangan humingi si Jesus ng tubig sa isang Samaritana? Kasi bahagi yun. Alam nyo, sa atin, yung ating mga balon, kasama ng panalo. Kaya sabi ng babae, ng Samaritana, wala ka namang panalo eh. Paano ka magkakaroon ng tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Kasi yung practice nila noon, yung panalo, hindi na iiwan sa balon. Sa balon, makikita mo lang yung alin, yung tali. Bahagi yun. Kung isa nga, wala mong tali yun eh. Yung dinadala rin, yung panalo, at saka yung tali, dinadala rin yun ng mga taong nakatira roon. Yun na rin yung kanilang panalo, yung may tali. Kaya yun ang sabi ng Samaritana, wala ka man namang panalo at malalim ang balon na ito. So bahagi yun, na makita ko na siya na maramdaman natin yung pagkakuha, napakahalaga ko, na hindi lamang, sabi nga, paalala sa atin, dapat tayo, lalo na yung panahon na ito, mainit, tayo ay uminom ng tubig. 8 glasses of water a day. Kalimitan o binabanggit ko, lagyan ninyo ng isang pinch, isang puso, isang bahagi ng asin para for water retention. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit ko ngayon ay marami ang inaatake sa puso, sa yung stroke, kumain ng kumisan, kanina kagabi nakausap ko, yung isang kabataan, sabi niya, na-hospital daw siya, dehydration, kulang sa tubig. Tayo maraming tubig, pero pinukulang na tayo sa tubig. Hindi yung panahon ng pagkaunawa ng mga Israelita. Kaya nga binanggit dito, sa unang pagbasa na narinig ko natin kanina, anong nakita natin? Ay gusto na nilang patuloyin ang mga Israelita, gusto na nilang patuloyin si Moises. Bakit? Ay sila ay nasa desierto, wala silang makuha ng tubig. Wala silang makita ng tubig. Kaya anong sabi ni Moises? Humingi siya ng tulong sa Diyos. Pumunta sa Diyos sa tinatawag na lugar na kung saan ay nagtalo ang mga Israelita. Ay pinahayag, nagtalo sila. At ano yung kanilang pinagtalunan? Pinababayaan na patayin ng Diyos. Bakit? Wala silang tubig. At yun ay pinangalan sa lugar na yun. Yung pagtatalo-talo nila kung sila ay pinabayaan ng Diyos. So bahagi yun na kung saan nila. Pero ano ginawa ng Diyos? Hindi ko kayo pinababayaan. Kaya sa pamagitan ng Moises ay sa pamagitan ng paggamit ng kanyang tungkol ay doon sa malaking bato ay nagpalabas ng tubig. So, nawa, makita ko natin
na kinakailangan natin na ma-maintain yung ating pag-inom ng tubig. No? Yan ay bahagi ng ating pagkilos na kinapakinabangan. At sana makita natin na si Jesus ang inumin na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Partikular saan nais natin bigyan yung pagkamisan. No? Ay sa March 10, yun ay darating na Martes, no? Tayo ay mangumpisan. Minsan lang tayo mangumpisan, no? Kung tutusin, 2 beses lang tayo nananawagan na mangumpisan sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng Advento. No? Yung mga medyo may devotion, yung iba pa nga, nag-umpisan yan, no? Every month. Kung mas malalim ang iyong devotion, may nangumpisa nila every week. Pero bahagi yun. Kasi kung sabi niya, Father, wala naman akong malaking kasalanan. Ay, hindi ka lang mangumpisa. O pag ikaw may malaking kasalanan, dapat mangumpisa ka as soon as possible. Kung wala nang malaking kasalanan, hindi yung maliit mong kasalanan. Pagmumura mo sa kapitbahay mo, no? Yung pagkaingit mo sa iyong kapatid, no? Bahagi yun, nagalit ka sa iyong mga anak, bahagi yun yung naikumpisan natin. Kasi pagkakataon yun natin, makita natin na tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. No? Pero hindi sa lahat, nakikita natin, yun ay bahagi rin ng ating paghahanda. Namasabi natin na hindi ko nakakalimutan ng Diyos at inihanda ko yung aking sarili, no? Sa harapan ng buong may kapal. Na sa anumang oras, handa akong umarap sa Kanya. No? Bakit? Kasi nasanay. Kasi kinakailangan din natin, sanayin natin yung ating sarili. No? Kapag hindi tayo nasanay na uminom ng tubig ng 8 baso, bawat isang araw, akala natin okay lang yung ating katawan. Pero kung tutusin natin, dehydrated tayo. Hindi tayo sanay. Ganon din yung ating pangumpisan, pinakailangan natin, sanayin natin yung ating sarili kahit ng panahon na yun ng Kwaresma. No? Pagkataon na kung saan ibigyan natin ng pagpapahalaga na sabi nga natin, yung mga pari natin ng karating bayan ay pumupunta para tayo ay tulungan. Ako tutulong sila sa pamumisa ko, ako tutulong din ako sa kumpisalang bayan ng mga karating nating parokya. Kaya may mga schedule tayo na medyo mababago itong panahon na ito, week na ito hanggang next week. Pero yun, nawa, mabigyan natin na hindi na pagpapahalaga. At isa pa, ngayon kasi panahon ng Kwaresma, uso yung bisita ng iglesia. Pupunta tayo sa mga, kung tawagin natin, lalo na sa mga shrine. Wala ako ngayong Jubilee Churches. Kasi tapos na yung Jubilee year. Pero yung shrine, yan ay nagbibigay ng indulhensya plenaria. Every time na ikaw ay pumasok, magdasal, makikisa sa banal na pagdiriwang ng misa, isang sa requirement yun, na sisimba ka doon sa shrine na yun, at tatanggap ng komunyon. At mayroon pag isang requirement, ano yun? Nakapangumpisan ka ng mga ilang araw before and after. Tama-tama, no? Magkakaroon tayo ng bisita iglesia, 21, then yung ating kumpisalan. Kahit na 100 shrine ang dinaanan mo, pero hindi ka nakapumpisal before and after 12
to 15 days ay hindi ka tatanggap ng indulhensya. Bahagi mo yun. Yun ay kaakibat na batas na itinalaga ng Simbahang Katolika na matatanggap mo lamang ang indulhensya plenarya kapag kasama yon sa mga requirements at yung mga unang binanggit ko. Bahagi yun na makita ko natin. Para kanino? Para sa iyo. At para saan? Pwede mo rin gawin kung hindi susunod mag-bisita iglesia pag-ulit o simple dumalaw ka kasi malapit lamang ano yung mga sulay na malapit sa atin. Yung tinatawag natin yung sulay ng mahal na rin ng Turumba, yung sulay ng Guadalupe, yan yung mga sulay na inilaga ng simbahan. Yung pila, yan ay national sulay. Yung ng San Antonio, yung San Gregorio, yan ang medyo malapit-lapit. Yung pinakamalayo ay yung Dandalan. Pero yan siya Laguna. Pero yan po ay kabahagi ng requirements na pakinabangan natin ang indulhensya plenarya. Pero hindi siya napakahalaga ko yung sakramento ng pag-ingin ng tawad. Kasi dahil din yung bahagi na huwag natin kalimutan na alin. Na tayo ay ang pinatawad ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan na siyang pagbibigay sa atin. Kasi alam naman natin na tayo ay magsusulikat na gumawa ng mabuti. Pero dahil sa ating kahinaan, nagkakasala tayo. Sabi naman, ang Diyos ay napakamahabagin. Ipinagkakalob niya sa atin ang sakramento ng kumpisado. So, bahagi ito, katulad din po ng panyaya mula ng Miyerkules ng Abot, panalangin, pag-aayuno, kasama na rin din yung abstinensya. Paalala rin po, ngayong panahon ng Biyernes sa loob ng Kwaresma, tayo ay huwag kakain ng karne. So, wala akong limit yan. Mula yan 14 years old hanggang mamatay. Ay kapag Biyernes na ng panahon ng Kwaresma, tayo ay magpasalamat. Kasi yung ibang Katoliko na walang edit, ay lahat ng Biyernes, yan ay 54. Lahat ng Biyernes. Pero tayo sa Pilipinas, may edit tayo, hindi pa naman binabawi. Kaya yung panahon naman ng Kwaresma, and ano lang yun, kung tutusin, yung abstinence natin ni Alin, yung 4 na linggo ng Kwaresma, yung Miyerkules ng Abo, yung Biyernes, pagkatapos ng Miyerkules ng Abo, so, at yung Biyernes, yung Miyerkules ng Holy Week at Biyernes ng Holy Week. Kung tusin, 8 lang yan. Pero kung minsan, ang ginagawa ng iba, yung the whole week ng Holy Week, hindi naglalagay ng karne. Anyway, pero yung requirements, according to the law, kaya 8 lang yung abstinensya. 2 lamang yung fasting. Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo. Yun, yung mga senior, pwedeng hindi mag-fasting. Means fasting pero yung abstinence, kahit senior ka, dapat tayo nag-abstinence. At panghuli, ano yun? Kawang-kawan. Bahagi mo yun ang patuloy natin pagkilos. Pero yun ang makita natin. Katulad ng babaeng Samaritana, matagpuan natin.
ang tubig na magbibigay sa atin ng lakas na hindi na tayo mauuhaw kailanman. Bakit? Maliwanag sa atin ang patuloy na pangangalaga ng ating Diyos.